Sarap, di ba? May nagre-request sa atin guys, gumawa daw tayo ng buko pie. Since meron pa tayong jajang stock ng buko. Huwag niyo nang pansinin niya kasi uminom ako ng ramen ni Papa. And then may tumasig na mantika. Tapos hinugasan ko siya ng tubig with Joy para matanggal. Kasi bago lang siya guys. Kabibili ko lang siya. Kaya ayan, natalsikan kagad. Kaya ayoko nagsusuot ng mga ganito pag kumakain ng ramen. Kasi madaling tumalsik yung mantika. So ito guys, yung buko natin na 1 year na sa rep. Pero still, amoy buko pa din siya. Ayan. At hinrosen nga natin to. Ito yung pasalubong pa sa akin ng aking kumare nasa Swiss. Umuwi siya ng Pilipinas. Tapos, buko yung hiningi kong pasalubong sa kanya. Maring Pat, ito pa yung buko mo. Nakakatawa tong kumare ko na to. Imagine niyo, nagdala yan ng saging, mangga, buko. Tapos, yung saging niya, tsaka yung mangga, na nakuha sa airport sa Japan dito. Buko niya nakalusot kasi frozen to na pinadala ko. So, ayan. At nagdadalawang isipin lalo niya kung lalahatin natin siya para makagawa pa tayo next time. Kasi guys, favorite ko talaga yung buko. Especially kapag buko salad. Lahatiin lang natin para makagawa pa tayo next time. Tapos, guys, ang gagamitin natin na pie sheets. Alam niyo yung ginawa natin na pie sheets. Ayan. So, yung instant ang gagamitin na natin. At doon sa mga magtatanong kung paano ang paggawa, bahala na kayo mag-search kung paano yung paggawa ng pie na gusto nyo. Kasi maraming klase ng paggawa ng pie, ano. Tapos, ang gagamitin natin guys ay yung tart. Kasi gusto ko talaga to. Lasa tong cookies. Yung ilalim niya. And then yung pag-iibabaw natin ay eto. Gagawin natin ay yung ating buko filling. So, sa paggawa ng fillings guys, it's up to you kung paano nyo siya gagawin. Kung gusto nyo na mas malasa o yung nagtitipid kayo. Dito sa akin ay gagamit ako ng 1.5 cup ng fresh milk. Optional to guys, pwedeng tubig lang. Tapos bumawi na lang kayo sa milk powder at pwede rin kayong gumamit ng evaporated milk. Tapos dito naglagay lang tayo ng 1 cup ng ating milk powder. Birbra na ang gamit ko dito sa mga magtatanong. And then kalahating baso lang o kalahating cup lang ng ating sugar kasi nga ayoko na masyadong matamis. Tapos naglagay din tayo ng kalahating cup ng cornstarch. At yung tubig natin 1.5 cup lang din. Tapos imimix nyo lang siya. Dapat pagka nilagay nyo yung inyong mga dry sangkap ay haluin nyo na muna sila hanggang sa ma-dissolve bago nyo sindihan yung apoy para hindi agad sila mag-uubo. And then, ihalo ko na rin yung ating buko dito para lumalasa na siya, guys. Binigay sa akin na buko na to, guys, yung parang young coconut pa talaga. As in, malambot pa talaga yung kanyang pinaka-meat. Kaya kapag bibili kayo ng buko na pang buko pie, better na sabihin nyo ay yung medyo bata pa. Kasi napakasarap nung kanyang katas, guys, kapag ginigrated siya, parang nagsasabaw yun na medyo milky. Kaya masarap siyang gawin pang buko pie. Tapos dito, medyo tumabang siya, kaya naglagay ako ng another 2 kutsara ng condensed milk lang para mas ma-creamy pa din siya. And then, haluin nyo lang siya ng haluin hanggang sa maging paste siya na katulad nito. Kailangan ang texture niya, guys, ay medyo matigas na paste siya. Kasi kapag malambot to, habang lumalamig ay nagsasabaw. Kaya mas maganda na yung medyo matigas na yung pagkakagawa. Sa tamis kayo na ang tumansya, usually kapag buko pie kasi mas maganda yung hindi masyadong matamis. Tapos dahil ang gagamitin natin yung instant tart sheet natin, ang gagawin natin dito ay meron tayong plato ng pang pie talaga. Tapos ginamitan ko lang siya ng parchment paper. Ayan, para hindi naman nakadirect yung ating tart kasi nga medyo siya, merong stain na ng kalawang. Tapos nilagyan lang natin siya ng parchment paper, saka natin nilagay yung ating tart sheet o yung ating instant na pie cookies. Tapos, nilagay lang natin sa ibabaw yung ating buko custard o yung ating buko filling. At hindi ko napansin guys na hindi pala nakafocus yung camera natin kasi nga sa sobrang kabisihan ng lola nyo at malabo na rin kasi ang mata natin kaya hindi ko na napansin. Kaya pagpasensyahan nyo na muna. Tapos, eto pinatong lang natin yung ating sheets na ginawa. Tapos, kinat ko lang siya ng pabilog and then nilagyan lang natin siya ng mga butas-butas para sumingaw para hindi niya maiangat yung ating pie sheets na tinaklob. Tapos, nagbrush lang tayo dito ng itlog. Grabe guys, ang labo pala. Pasensya na kayo at hindi ko napansin. Ay, my goodness. Or baka may dumi yung camera, hindi ko napunasan yung pinaka-lens. Tapos dito yung pagsalang ko guys ay nasa 140 lang siya sa loob lang ng 20 minutes. Tapos ito yung iba nating natirang filling naman. Buti na lang na ano ko na siya. Naayos ko na yung tint ng camera na. Then dito yung natira naman natin ay ipapiping naman natin doon sa ating mga natirang pie sheets naman na gagawin natin yung style ng McDo na pa square na rectangle naman siya. So, ang dali lang gamitin ito kapag gumamit kayo ng piping bag talaga. And then, nakita nyo yan, square lang and then nag-pipe lang tayo sa gitna. Saka natin siya sinarado using yung ating, basta may tawag dyan, yung pang-decorate sa cake yan eh. Nabili ko lang din yan sa Daiso sa mga magtatanong set na yan. May piping bag na nakasama na hindi siya disposable yung piping yan. Das may nozzle
Tip na rin siya nakasama, dalawa. Tapos yun, yung hawak natin kanina na yun. Tapos ayan, ganyan lang kadali guys. Pwede nyo siyang i-bake, pwede nyo siyang i-prito, pwede nyo rin siyang i-air fryer. So nasa sa inyo na kung paano nyo siya gustong kainin o lutuin. At pwede rin kayong mag-bake actually sa kawali. Maglagay lang kayo ng strainer na hindi sasayad yung inyong tray sa pagbe-bake ng inyong pie or ng tinapay or ng cake, spongy. Pwedeng gumamit talaga ng kawali, pero make it sure dapat yung kawali nyo ay medyo mas malawak at mas malalim para talagang mas makulob yung init. Next time itatry natin yun guys, using kawali para dun sa mga walang oven. Tapos ang iingatan nyo lang guys kapag maglalagay kayo ng filling, make it sure ay yung saktong-sakto lang kasi katulad nito umapaw tayo. So possible mo ba siya sa gilid at habang iniinit nyo yan o lalabas lahat ng katas kasi sumisingaw yan. Tapos ayan, tinry din ng lola niya na gumawa naman ng pa-triangle. So napakadaming pwedeng gawing shape ng pie. It's up to you kung ano yung tingin yung cute para sa inyo. Tapos sa ginagawa ko dito guys, dinodouble lock ko siya. Kung makikita nyo malalaki yung ginagamit natin zigzag. And then saka ko naman siya gagamitan nung maliliit na zigzag para dalawang lock talaga siya. If ever na sumingaw yung ating fillings ay hindi basta-basta makakalabas dito sa gilid. Tapos ito naman yung pabilog naman. Ito yung natira natin na pinagtanggalan dun sa malaking pie natin, yung mga gilid niya. So ito ginawa ko ay minasa ko siya ulit at ginawa natin ay pabilog naman para matry din natin yung iba't ibang shape talaga. O diba parang siomay na malaki lang siya. Tapos ito na yung ating nalutong unang batch ng ating pie. As you can see guys, perfect. At ang lutong-lutong ng ibabaw niya, napakasarap niyan tingnan at syempre pati ng kainin. Yun nga lang guys, ay wag natin siya iiwanan dito sa ating oven kasi possible na tumigas siya. Kaya kailangan ay ilabas na natin siya. At isasalang din natin kasi yung ating second batch ng ating pie. Kailangan takpan nyo siya guys. Kapag medyo sumingaw na siya, takpan nyo ng saran wrap or ng inintake para hindi tumigas yung pinaka-pie sheets nyo kasi magdadry yan. Ayan, ang sarap ng itsura niya guys, diba? Kaya lang, number one problema nga ng lola nyo lately ay yung mga taga-kain. Kung pwede lang palusutin ko kayo talaga dito sa cellphone ko guys para matikman nyo lang yung luto ng lola nyo. Kaya ang sarap maging vlogger sa Pilipinas kasi dito, ang number one problema ko, taga-kain guys. Lahat kami nagda-diet. Pati ako, ayoko din kasi masyado magkakain dahil sayang yung binabayad natin sa papapayat tapos kain tayo ng kain. Kaso para naman tayo kikita kung hindi naman pagkain, alam ko napakatatakaw nyo. Alam ko puro pagkain lang ang gusto nyo pinapanood. Ito na yung ating buko pie. Sa mga nagre-request. At meron din tayong buko pie na slice. Itadakimasu guys. Sarap. Ang hirap sa vlogger guys. Pag diet. Ang maganda sa kanya, buo nyo siyang mabibit-bit. Itadakimasu. Yung amoy ng pie, amoy butter. Tapos yung ilalim niya hindi ganun katigas guys. Alam niyo yung apa, ganun yung lasa ng crust natin sa ilalim. Sarap ng filling natin. Alam niyo guys, ang sarap ng buko na filling natin kasi alam niyo kung bakit. Giling yung ating buko, kumbaga mas lumalasa. Alam nyo guys kung bakit masarap siya. Hindi masyadong matamis. Saktong-sakto lang. Yung mga mahilig sa matatamis, I think matabang to para sa kanila. Pero dahil nagliles nga tayo ng asukal, sakto. Yung aroma lang nung butter, nung pie natin, sapat na. Tsaka nung ating buko pie. Mas masarap pa siya sa mga nabibili. Grabe guys, ang sarap. Sabi ko naman diet ako. Grabe guys, limot ko na naman yung yung aking diet. Ang pogi, diba? Pogi. Pati lasa niya pogi. Hindi ko tinamisan kasi parang hindi ka tumaba. Itadakin mas ka naman. Back mo. Ang sarap guys. Sarap. Diba? Amakunay ne, chodoy. Diba? Kasi pag matamis, malakas mga taba lalo. Kakanin ko na lang po sa likod. Bye-bye. Kasi wala daw siyang makeup. Nahiya siya magtagal sa camera. So yun lang guys, sobrang sarap. I-try nyo na din. Ito naman yung dalawang pie natin guys. Ayan. Na ginawa. Tapos ito pa yung isa. Alam nyo guys, ang sarap-sarap niya. Problema, diet si Ate Aska. Tapos diet din ako.
Tapos si Papa, diet din. Tapos si Akaridi niya, ba't yung mga ganitong paypay? Ang hirap niyang pakainin pagka para mga Philippine food, no? Tapos, ayan, nakatenga. Ako lang yata ang vlogger na problemado sa kakain. Ang sarap pa naman niya, guys, promise. At may natira nga tayo dito. So, ang gagawin naman natin dito ay cornet bread. Ayan, abangan nyo yan.